5 oras na naipit ang kanang braso ng binatilyong yan sa takip ng manhole sa Cebu City. Pinasok daw niya ang kanyang kanang kamay sa butas ng steel cover para kumuha ng mga nahulog na barya sa kanal. Nahirapan ang rescuers. Kabali pa ang 5 blade na ginamit nilang cutter. Sa tagal ng pagkakaipit, namaga ang braso ng 15 anyos na lalaki. Kalaunan, naputol ng rescuers ang bakal at dinala sa ospital ang binatilyo na ngayon ligtas na. Binahang ilang kalsada sa Maynila bunsod ng malakas na ulan ngayong gabi. Gutter deep ang tubig sa bahagi ng Taft Avenue malapit sa UN Avenue sa Maynila. Nahirapan namang sumakay ang maraming pasahero sa Espanya Boulevard malapit sa Moraita. Bumuhos din ng malakas na ulan sa Pasay City at sa bahagi ng EDSA sa Boni Avenue. Sa Mindanao, mataas naman ang baha sa Lamitan City sa Basilan, gayon din sa Cotabato. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto sa Mindanao ang trough o extension ng isang low-pressure area. Namataan din ng LPA sa layong 1,065 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras. Pababa ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na oras. Ang pagulang naranasan naman sa Metro Manila ay bunsod ng localized thunderstorms. Matapos ipasa ng Kamara ang 200 pesos na dagdag sa minimum wage, nagbabala ang ilang business groups sa posibleng epekto nito, lalo na sa mga maliliit na negosyo. Sabi ng Malacanang, titimbangin ng Pangulo ang posibleng epekto sa ekonomiya ng panukalang wage hike. May report si JP Soriano. Pag-asa ang hatid ng paglusot sa Kamara ng House Bill 11376 o panukalang 200 pesos daily wage increase para sa mga minimum wage earner sa pribadong sektor para kina Jerry at Ivan. Parehong nagtatrabaho pero nagigipit pa rin sa budget. Sana matuloy na para at least kahit paano malaking bagay sa amin yun na manggagawa. Anything na additional is good para sa mga katulad namin. Mas mataas ang naipasang panukala ng Kamara kumpara sa naunang naaprubahan ng Senado na 100 pesos wage hike. Kailangang pag-isahin ang bersyon ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee. Pero mas mabilis kung i-adapt na lang ng isa ang kabilang panukala para diretsyong mapalagdaan kay Pangulong Bongbong Marcos. May alinlangan dito si Senator Joel Villanueva, ang chairman ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resource Development. Parang ang tingin natin, pag nangyari yan, diretsong veto. Diba? So, yun yung kailangan din nating pagtuunan ng pansin kung i-adapt natin yan. Kasi for us, we still believe na yung 100 is most convenient and practical. Ang Malacanang titignan daw muna kung ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Nag-aalala rin ang ilang business groups tulad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Anila ang wage hike ay magdudulot ng mas mataas na labor cost na magreresulta ng pagtaas ng presyo at inflation. Ganyan din ang tingin ng Makati Business Club, bagamat di raw sila tutol sa aumento sa sahod. Naniniwala silang ang regional wage boards ang dapat tumalakay tungkol dito. Sabi ng Employers Confederation of the Philippines, ang mga maliliit na negosyo na may 10 at mas kaunti pang manggagawa ang pinaka-maapektuhan. Yung micro, kung minsan pasweldo lang linggo-linggo o month, paiyakan pa eh. Sa kahit sa tukayan, nung Christmas, magbibigay ng mandatory bonus, marami na may problema, hindi makapagbigay. Tataasan mo ng ganun kalaki. Ngayon pa lang, nag-iisip na ng paraan ang maliliit na negosyante. Wala na tayong magagawa. Pipilitin natin magdagdag na lang magdagdag tayo ng sales. Kung hindi, magkuha tayo ng ibang items. Para naman sa National Wage Coalition na binubuo ng ilang labor groups, makasaysayan ang paglusot ng panukala sa Kamara. Sakali kasing maisabatas, ito ang unang legislated wage increase sa loob ng 36 na taon. Ayon sa datos ng National Wages and Productivity Commission na kinalap ng GMA Integrated News Research. Ito rin ang magiging pinakamalaking dagdag sahod sa nakaraang 6 na administrasyon. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 ang nasawi, kabilang ang isang sanggol sa sunog sa Pasig City.
Sa Sarangani naman, kailangan ng kumuha ng tubig sa dagat para maapula ang apoy. May report si Bam Alegre. Grabing sunog sa lagpan guys oh. Mabilis na kumalat ang apoy sa bahaging ito ng Barangay Poblasyon sa Glan, Sarangani kaninang madaling araw. Kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente. Ang ilan kumuha ng tubig mula sa dagat para maisaboy sa apoy. Nasa 3 oras bago ito naapula. Sa tala ng MDRRMO, umabot sa 46 na bahay ang natupok. Electrical short circuit ang tinitingnang sanhi ng apoy. Nagliwanag ang residential area na ito sa Mendoza Street, Barangay Buting sa Pasig dahil sa sunog. Sumiklab yan bago mag alas 11 kagabi at mabilis naman naapula bago maghating gabi. Pero 5 ang nasawi sa trahedya, kabilang ang isang ina. Anak niyang 11 years old at 1 taong gulang na sanggol. Patay rin ang mag-ama nilang kapitbahay na nagtago umano sa CR. Tinawagan lang po ako ng anak ko. Tapos yun na. Sabi niya, Mama, hindi ko makita. Wala si Papa, wala si JC. Sa tala ng barangay, 11 pamilya ang apektado at ngayon nananatili sa evacuation center. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Nagbabaan ng ilang residente na masunog ang isang bahay sa Boracay Island sa Aklan. Gawa sa mixed materials ang bahay. Iniimbestigahan ng BFP ang mitya ng sunog. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maaksyon ng pag-aresto sa lalaking tumangay sa isang motorsiklo sa Caloocan. Sa Negros Occidental, speaker naman ng simbahan ang tinarget ng kawatan. Yan ang spot report ni Danuting Kungko. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtangay ng lalaki sa isang motorsiklo sa Caloocan City. Ang may-ari ng sasakyan agad na nakahingi ng tulong sa mga pulis sa paligid. Kulay-pula sir na motor, TMX. Umangkas siya at hinabol nila ang tumangay sa motorsiklo. Sir, ayun yung motor ko sir. Buti na lang agad na itimbre ang motor na pero sa mga pulis sa checkpoint sa monumento at naharang siya. Wala pa pong 3 minutes, nahuli na po na nila ang nag-carnap ng motor na ginagamit ko. Naharap sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law ang suspect. Sana po patawarin na po ako. Ha? Bago na po. Pinapangako ko po na hindi na po mauulit. Kaswal lang na naglakad at pumasok ang lalaking yan sa kumbento ng Our Lady of Guadalupe Parish sa Negros Occidental. Maya-maya, bit-bit na niya palabas ang isang speaker. Ayon sa parish priest, sinalisihan sila habang nagluluto sila sa kusina. Patuloy na pinaghahanap ang lalaki. Danuting Kungko nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dating Negros Oriental Representative Arnie Teves, binasahan ng sakdal pero nag-invoke ng right to remain silent. Kaya iniutos ng huwes na ipasok ang not guilty plea para sa kanya para sa mga kasong illegal possession of explosives at firearms and ammunition. Sa July 29, nasahang sisimulan ang pagliliti sa kanyang mga kaso. Karamihan sa mga naitalang kaso ng Mpox sa isang ospital sa Davao City, nagpositibo rin sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. 7 ang kumpirmadong Mpox cases doon. Cut-off age para sa mga papasok ng kindergarten ngayong school year 2025-2026. Mas pinalawak. Kung dati, pinapayagan lang mag-kinder ang mga batang 5 taong gulang bago o pagsapit ng June 1, ngayon, ang mga batang magli-5 taong gulang sa o bago ang October 31 ay maaari nang mag-kinder. Kwalipikado na rin ang mga batang 5 years old na sa pagitan ng November 1 at December 31 kung sila ay nakapagtapos ng Early Child Development Program o ECD o di kayo pumasa sa ECD checklists na isinasagawa sa panahon ng enrollment at sa unang linggo ng klase. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Swak para sa mga nahihilig sa hiking ang mountain adventure sa Cayapan, Nueva Vizcaya. Ang inyong aakyatin hindi lang 1 o 2 kundi 3 bundok sa loob ng isang araw. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Ain't no mountain high enough na ba ang feels sa dami ng naakyat mong bundok? Pwes, ito ang bagong hiking challenge na dapat nyong subukan. Kakasaka ba sa tinaguriang Cayapa Trilogy sa Nueva Vizcaya?
Ang aakyatin, di lang isa, kundi 3 bundok, ang Mount Tugo, Mount Cabo at Mount Cabuan. Game na sinubukan yan ng hike organizer na si Ryan Manalo Delgado. Yung bundok na to is sinasabi nila na good for beginner. Pero sa experience ko kasi as a mountaineer, hindi siya ganun kadaling akyatin. Dahil ayun nga, 3 yung bundok na akyatin dito. Aabutin daw ng 2 hanggang 3 oras ang pag-akyat sa bawat bundok. Mag-uumpisa ang hike sa Mount Tugo na siyang pinakamadali raw sa 3 bundok. Chill pa rin naman daw paakyat ng Mount Cabo. Pero pagdating sa Mount Cabuan, talagang masusubukan daw ang iyong tapang at hiking skills. On top of the world ang feels sa ganda ng 360-degree view ng Nueva Vizcaya. Sobrang hindi pa siya ganun ka-crowded. Sobrang underrated for me. Dahil pagdating mo dun sa taas, hindi mo i-expect na ganun kaganda yung bundok na yun. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. PBB housemate at tinaguriang nation's son na si Will Ashley, featured sa international billboard sa Seoul, South Korea. Panalo kasi siya sa 154th Billboard support target sa voting app na Idol Pick. Mistiso. Billboard-worthy naman kaya ang sketches ng Denjen? Makapalang kilay Sobrang taong sa ilong. Manipis lang yung lips. Tenga niya nakalabas. Si Dennis Trillo, focused sa challenge na police sketch. Habang si Jenelyn, medyo pa-oblong, oval yung shape ng ano niya. Oval yung tenga? Hindi, yung overall ano niya, face niya. kinakareer ang drawing. At ang resulta, kayo na ang humusga. Keeping it private but not a secret ang family portrait ni Kapuso Tom Rodriguez kung saan nakatalikod at hindi makikita ang muka ng kanyang partner at kanilang baby boy na si Corbin. Anya, some treasures in life are too sacred to put on full display. This isn't about hiding, it's about holding. Usap-usapang naghiwalay na ang Hollywood couple na sina Dakota Johnson at Chris Martin. Matagal nang engaged ang 50 Shades of Grey star at Coldplay vocalist pero on and off ang kanilang 8-year relationship. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.